For this video, ano ba talaga yung best internet na para sa bahay? Kasi ang daming katanungan, ano ba daw yung best ko? If either fiber or kukuha ko ng Starlink. So, ganito kasi yung fiber na concept. Ito yung fiber optic cable. Ito yung connector niya. Sa likod ng modem, yan yung kukonect, di ba? Dito yan, kukonect. Ito yung modem, magwa-wifi siya. Yung medium ng modem papunta sa ISP or sa Internet Service Provider Central Office is naka-fiber optic cable na kaya niyang bandwidth na malaki. Yung sa office namin, dati nagsimula tayo ng fiber optic cable 1G. Tapos naging normal namin yung 10G. That's 10 times 1G. And then, normal na namin ginagamit ngayon, tineterminate is the 100G. That means 101G yung bandwidth. Tapos pumasok yung 400G or 400 gigabit. So, times 4 yung 100G times 100. So, bali 400 na 1G. Yun yung SFP ha. And then, pinaka-latest is the 800. Ibig sabihin, sa isang kableng pares, 800 1G capable na yung connection namin. So, ganun kalaki yung fiber optic cable. So, from bahay, papunta sa central office, gumagamit ng fiber cable. Itong fiber cable, napaka daling maputol, masagi ng track. Kaya ito yung top 5 reason bakit nag-LOS yung modem. Sagi ng track. Kasi ito, nakahanging lang to sa poste papunta sa bahay. Sagi ng track. LOS, number 1. Nag-tree trimming, nagputol lang sanga ng kahoy, nataga yung kable, number 2. Number 3 is nasagi ng electrical discharge or yung poste kasi, alam nyo ba, nakakakuryente yung poste. Lalo na pag nadikit yung fiber cable mo dun sa live wire ng poste, syempre ito tutunawin kasi plastic. Plastic yung malalaking cable na kasi yung ginagamit natin papuntang poste. Number 3. So, electrical discharge, track, tree trimming. 4th is yung mga DPWH, backhoe. Nababakho kasi to. Kasi minsan, nasa ilalim to ng hukay. Habang nagagawa yung DPWH, nababakho. Kasi, nilibing namin to para pag bumagsak yung poste, safe siya sa ilalim. Yun pala, hindi safe sa nagbakho na DPWH or yung mga roadworks. Lalo na pag nasa bridge, andun lang yung cable sa ilalim ng bridge attachment. Yun yung pang-apat. Ang pang-5, any other factors na pamposte, pamunta sa bahay nyo, or natupi ng user. Ito. So, simple lang yan. Yan yung mga rason bakit nawalan kayo ng internet. Alam nyo guys, hindi to siya basta-basta mere-repair. Kasi ito, may glass yan sa loob. Kaya may tinatawag tayo na pagdugtong ng fiber optic cable, itinatawag nilang splicing. Kaya, bawat splice medyo may kamahalan rin or gumagamit sila ng coupler. Dugtong lang ng dugtong. Yan yung ginagawa ng mga technician. Kaya kung kayo ay nag-red LOS, huwag kayong mag-directsyong tumawag sa technician. Kasi gusto nyo mapadali, magbayad. O nga, madali. Pero hindi siya official channel. Pwede kasi kayong sabihan ng technician, "Oh ma'am, ayos na yan." Pero since hindi nyo na-report yan, yun, parang wala rin.
So, dapat, pag mag-red OS kayo, mag-contact kayo sa customer service ng inyong internet service provider para hindi nyo ma-bypass yung process ng pagre-repair. Kasi nilalag nila yan, ilan yung mga nag-repair sa area na yan. Kasi pwede kasing sabihin ng technician na, uy, ma'am, 1,000 lang, 2K lang, repair ko agad yan, akyatin ko. Samantala, dapat libre yan kung naka-postpaid ka. Pero kung naka-prepaid ka, 500 pesos yung booking ng technician. Quote, 500 pesos sa prepaid. Pero kung naka-postpaid, libre. Meron ka pang rebate. Kaya yun yung kagandahan pag ni-report mo sa ISP. Especially sa Globe. Globe One app yung gamitin mong mag-report. Makikita yan kasi red LOS ang nandito. Mag-blinking ng red yung dito. Kung hindi naman blinking, try nyo munang i-reset yung modem nyo. Bunutin nyo yung power cable sa modem, sa wall. Then, try nyo i-on ulit kung mabubuhay ba. Kung mabubuhay, swerte kayo kasi wala palang problema. Pero hindi, report nyo lang agad. So, yun yung simple instruction, no? Pag nawalan kayo ng internet, tawag kayo agad sa customer hotline or Globe One app or Facebook Messenger. Mag-message kayo. May mga details yung hihingin, account number, contact person, yan, para ma-schedule agad yung visit. Kaya yun yung kagandahan ng naka-fiber optic cable internet. Compare naman natin sa Starlink. So ano ba yung Starlink? Ito, may pumasok yung Starlink, satellite internet. Another topic na lang yan siguro. So mag-subscribe muna kayo. Share natin sa next video natin yung Starlink advantage and disadvantage. Okay? See ya!